Kung mangyari yan ayon sa Pag-asa, inaasahan din ng Pag-asa na magdudulot ang bagyo ng pag-ulan sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, pati na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hindi tatama ng kalupaan yung mga dams na nandito sa may Central Luzon at saka sa may Northern Luzon. Inaasahan natin na ito ay makapagpataas sa level ng tubig. Siyam na araw bago mag-eleksyon 2010, nakakuha si Senador Manuel Villar ng 28% sa pinakabagong survey ng Issues and Advocacy Center o kilala sa pangalang The Center. Samantalang 26% naman si Senador Benigno Aquino III. 2 puntos ang lamang ni Villar kay Aquino. Ang tinatawag na margin of error sa survey na yan ay nasa 2.8%. Ayon kay Ed Malay ng The Center, tabla sina Villar at Aquino. Pumangatlo sa survey na yan si dating Pangulong Joseph Estrada, sinundan siya ni na dating Defense Secretary Gilbert Teodoro at Senador Richard Gordon. Nasa pang-anim na pwesto naman ang kandidato ng Partidong Bangon Pilipinas na si Brother Eddie Villanueva. Ang survey na ginawa sa buong Pilipinas o nationwide ay tinanghal o ginawa mula ika-3 hanggang ika-10 ng buwang ito ng Marso. 2,400 ang mga tinanong. Ang The Center ay isa pong tinatawag na political monitoring organization na nagbibigay ng mga ulat sa kalagayang politikal sa ating bansa. Ikinatuwa ni Senador Manny Villar ang resulta ng survey ng Issues and Advocacy Center o tinaguriang The Center. Nagpasalamat si Villar sa anyay suporta at tiwala ng kanyang mga kababayan. Malaking inspirasyon daw ito, lalo pat nalalapit na ang eleksyon. Patuloy raw sila sa pag-iikot para alamin ang mga pangangailangan ng mga tao. Hindi naman nagbigay ng reaksyon ang kampo ni Senador Noynoy Aquino kaugnay sa survey ng The Center. Ayon sa tagapagsalita ni Aquino na si Attorney Edwin Lacerda, hihintayin na lang nila ang resulta ng survey ng social weather stations at ng Pulse Asia. Sinabot ni dating Pangulong Joseph Estrada ang iba't ibang issue na ibinabato sa kanya sa muling pagsabak niya sa eleksyon. Kabilang na riyan ang pahayag ni Senador Noynoy Aquino sa UH Iritan 2010. Ang sinabi noon ni Senador Aquino, hindi dapat binigyan ng pardo ng pagpapatawad si ERAP. Nakatutok si Joseph Moro. Game na game at pasayaw-sayaw pa si dating Pangulo at pwersa ng masang Pilipino Presidential Bet Joseph Estrada sa pagharap niya sa UH Iritan 2010. Kasama ang kanyang Vice President na si dating Makati Mayor Jejo Marbinay. Sa kanyang muling bagsabak sa pagkapangulo, sinabi ni Erap na natuto na siya ng leksyon na mapatalsik siya sa pwesto noong 2001. Dahil yung mga naghaharing uri, hindi nila matanggap na ako nahalal. Kung sakali man maging Pangulo ko, sila ang pakukulong ko lahat. Hindi nila ako pwedeng alisin sapagkat ako tunay na halal ng taong bayan. Itinanggi niya na nagpayaman siya sa pwesto. May mga negosyo na raw siya bago siya naging Pangulo. Sabay tukso kay Professor Winnie Monsod na pinaghandaan niya ang mga tanong nito. Bakit ho hindi naka-reflect sa inyong Statement of Assets and Liabilities ang net worth noong 1999? Dahil po nag-divest na po tayo, ng senador pa tayo, nilagay po natin sa isang kumpanya. Ayan ang pangalan ng job. Maliwanag po ba? Preparado ako sa mga question niyo. Anong kumpanya? Sinagot din ni Erap ang sinabi ni Liberal Party Presidential Candidate Noynoy Aquino na hindi ito sang-ayon sa ibinigay na pardon sa kanya ni Pangulong Arroyo. Sabi ni Erap, hindi niya ito hiningi. Sabay paalaala kay Noynoy. Si President Cory Aquino, pinarelease niya agad yung komunista, ang head na komunista si Jose Maria Sison. Tapos pinasundo pa niya si Norm Misuari. Tapos pinarelease niya at pinardon din niya si Commander Dante. Wala naman nagreklamo. Ba't siya ngayon magrereklamo sa akin? Sa ambush interview, sinabi ni Erap na hindi naman daw siya nainis sa sinabi ni Noynoy. Baka yun ang